Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay July 30, 2025 at ang oras ay 9:25 p.m. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin ang ating misyon, ang ating trabaho at sa lahat ng mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng kagandahang loob sa inyong mga pagmamalasakit, sa inyong mga pangunawa sa ating mga ginagawa. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Dalangin, nilidimin na nawa ang lahat sa atin ay nasa mabubuting kalagayan sa kabila ng lahat ng mga pangyayari ngayon. Okay, isa-isahin natin to. Marami akong natanggap ng mga messages regarding ngayon sa magnitude 8.7 na nangyari dyan sa ating mga kapatid bandang Russia. Alam nyo, hindi sa nagpaulit-ulit tayo na parang sirang plaka. Okay. Unahin ko muna dito sa atin. Okay? Hindi nyo ito napansin. Kung hindi ako nagkamali, month of June, binigay ko, kaya kayo nang bahala mag-scroll dyan, no? Binigay ko advance ang weather forecast. Binigay ko yan binigay ko yan ng advance. Anak ng tinapa, mukhang paubos siya talod ko Dahil yung ay, yung wifi ko, ganun talagang buhay, no? Kaya naglo-load lang si Lidimen. Ala, kung sino man nakakaalam ng aking dyan, i-advance na, kaya baka mamatay to, char. No? Maputol itong FB Live natin. Mahalaga itong information na ibibigay ko sa inyo. Okay, this is it. Sinabi ko na sa inyo, in-advance ko, pero mukhang hindi ito napansin at hindi ito pinansin, no? Yung month of June, advance yun from June hanggang July, August, September, in the whole year, no? Okay, ito na yung mga epekto. O ngayon, nataranta ba kayo sa sinasabi ng Philbox na tsunami? Warm up pa lang yan. Let's check it and let's see who is rattle and roll. Okay? Kaya dinadaan-daan ko sa inyo yung gidandaan ko lang sa inyo yung sayaw-sayaw nung nakaraan. At do you remember yung sinabi ko sa inyo na habang nagpa-vlog ako, my lolo is looking at me. At diba, gidrawing ko pa yun. Sabi ko, ba't kaya itong lolo ko, no? Na bakit itong lolo ko, pinakitaan niya ko ng triangle, tapos may circle. Anong sinabi ni Lidimin? The Ring of Fire at ang Bermuda Triangle ay nagsanib puwersa. Oh my God, this is it, no? At 8.7, no? 8.7, just imagine. At kahit nandoon sila is umiipekto to sa atin, no? Kasi nga, di ba sabi ko nga, the global climate change. So, iniisa-isa ko na yan sa inyo Okay, hindi mo na ako lalayo. Dito sa atin, okay? Taga Mindanao, ito na. Kaya, welcome, Super Typhoon. Wini-welcome talaga ni Lidimin yan. O, marami na naman magsabi nito, demonya talaga yung babae na yan.
welcome super typhoon, and welcome mga tsunami na yan, mga volcan, mga eruption na yan. The more na nangyayari yan, the more na silidimin. Ako'y natutuwa. Sasabihin ng iba, demonya talaga yung lidimin na yan. Natutuwa daw siya. Alam nyo kasi, nasa banal na kasulatan yan. Sayang ang sige ninyo basa. Meron pa akong pastor na na-encounter. Sasabihan pa ko, in Jesus' name, pag sure. No, pag sure. Nasa banal na kasulatan po yan. Lahat po yan ay nakapropesiya. Kung saan ang mga kaguluhan, doon maghahari ang dapat na maghari sa atin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Ito ay leading sa akin ng banal na espiritu. Meron akong mga paalala again and again. Unahin ko muna dito sa mga gumaganap ng espiritual. Bakit? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pero may nababasa ako, may mga nakikita ko sa social media na kaya nangyari yan kasi gigabaan sa kanila, gikarma sila kasi pinagtawanan. Ito ang sagot ko sa inyo ha, itutuwid natin yan. Kasi kapag ganyan ang sasabihin ninyo, parang kayo ay nagpakilala sa sarili niyo that you are powerful. No? Hindi ba pwede na sasabihin na yung paalala kasi ng Panginoon through me ay hindi kasi binigyan ng pansin, no? Tapos yung iba, makikita ko na karma nyo yan sa akin dahil sa panlalait nyo sa akin yan. Wag ganon. Mga sister, mga brother, hindi ho dapat ganon. Okay? Alisin nyo sa mindset yan kasi kapag ginagawa nyo yan, para bang kayo ang may control ng lahat. Okay, babasahin ko ito. Sinulat ko to para sa inyo. Sabi ko sa inyo, ang mahal pahiraman ng antipara. Medyo ang mata ko. Salamat sa asawa ko in advance dahil ito yung ano natin. Okay? Okay. Okay, ito yun ha, isa-isahin, makinig kayo and please nang naman kasi this is the very important. Kayo ang makikinabang sa kakadaldal ko dito, kayo ang mga beneficiaries dito. At saka sandali lang muna, nagkakagulo-gulo na nga, puro pa rin kayo impeachment, puro pa rin kayo release. Hoy, pag sure, no? Kayo talaga. Samantalang yung mga nangyayari sa atin sa politika na yan, that is the part of the game. Pero ako'y natutuwa. Bakit? Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? No? Sa ginawa ninyo, ay magkaroon ng malaking pagbabago sa kapamunuan natin. But, not in the, hindi doon sa kapangyarihan o sa lalim ng administrasyon sa kasalukuyan or nung nakaraan. Magsasalamin mo na ako, bagay pala sa akin. Okay, para doon sa mga mahal na kapatid, okay, mamaya ko na kayo babatiin, no? 1 Timothy chapter 6, okay? Babasahin natin ito dahil may mga nababasa ako at ito ay pinapaalala sa atin ng kataas-taasan, no? Yung bang iba na nagmi-message tapos kasi yan ay parusa sa inyo dahil kinarma kayo sa akin panlalait. Wag ganun mga inday, mga dodong, mga sister, mga brother. Hindi dapat sinasabi yon. Dahil pag ginagawa mo yan, parang sinasabi mo na, you're so very powerful. No. Okay. Paalala ito sa mga gumaganap. 1 Timothy chapter 6. Ang nakasaad dito. Okay. Okay. Makinig. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Anong ibig sabihin nito? No? Sino bang mga alipin? Alipin tayo. No? Lidimin is alipin. No? Servant ng Panginoon at kailangan buong paggalang. No? Sino yung natin sinasabi nito? Dahil nakikita ko na yung iba, yung mga post nila, kinarma sila, kasi kinukutya ako, hindi ho ganon. Ang tamang words dyan, nasa Diyos ang paghihiganti. Huwag niyo sabihin na, kinarma kayo sa akin. No.
Wala ho tayong kapangyarihan. Ang Diyos po, nandyan kasi ang pangako ng Diyos eh. Ang sino man ang mang-api sa kanyang mga lingkod, nasa kanya lahat ang paghihiganti. That is the rule of God. Nakakasama, sorry for my words, nakakabahala, no? Baka hindi niyo namalayan yung iba niyo, pero it's okay, no? Kasi kung mayroong mali nga, dapat ituwid. Kung may pagkukulang, itama. Ako, hindi ko kayo pinapakialaman, pinapaalalahanan ko lang kayo. Okay? And then, at kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan na hindi nila pagalang sa mga ito. So, we need to, this is the message, ano? Ito, walang personalan to. Na? Sa nangyari ngayon dito sa atin, huwag na tayo mo nang lumayo. This is the message. Right? Ito nga, hindi ko alam na ito palang laman eh. No? So, dapat nating, igalang ng lubusan ng mga mensahe ng Diyos. Sa mga ibang kapatid, huwag kayong magsalita na kinarma yung mga kapatid natin sa atin, no? Kung hindi, palalahanin pa natin sila na sa Diyos kasi lahat ang paghihiganti. Ang sino man sa kanyang mga alipin, ang sino man ang kanyang sumusunod sa kanya na nakakaranas ng mga panlalait, paninira, whatsoever dyan ng mga negative na bagay, na sa Diyos ang paghihiganti, no? Ngayon, kung nakita man natin sa ating mga kapatid na nangyari sa kanila hindi magandang bagay, kung kaya nyo pa, paalalahanin nyo ulit. No? Hindi yung parang natutuwa kayo kung ano nangyari sa kapatid ninyo. Ha? Okay. Sana nintindihan ninyo ko. Alam nyo ba, may kinalaman yan sa nangyari ngayon ng mga tsunami. I-share nyo habang nagdadaldal si Limidimen. 1 Peter chapter 2 verse 17. Unang Pedro. No? Unang Pedro. Nasaan ka na, Pedro? Unang Pedro, chapter 2, verse 17. Okay, nasaan na ba ito si Pedro na to? Ano ba yung sunundan ni Pedro? Ito. Unang Pedro, chapter 2, verse 17. Ang nakasaad dito sa 17. Okay. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo nang may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang mga emperador. Ngayon, sa nangyayari sa ating pamahalaan, oh my God, nasa ang paggalang sa bawat isa? The lawmaker is the lawbreaker. Ulitin ko, the lawmaker is the lawbreaker. Sa sobrang talinin nyo dyan, kayo mismo nagpapatayan. Wala nang galang. No? Kaya si Lidimen, yung mga nakaraan, parang sobra na at below the belt na. So, yung about kay Duterte, please lang, about sa mga exposure sa mga corruption, okay lang yan, pero yung mga below the belt na, hindi na kailangan pag-usapan. No? So, ano ang pinag-usapan dito? Respect. No? Respect. Respetuhin natin ating pamahalaan. Ano bang kinalaman dito? Exodus chapter 23, verse 22. Okay, sandali lang kapatid na Randy, ano? Ano bang kinalaman nito sa mga nangyari na mga tsunami na yan? Alam nyo ba yung nangyari sa atin ngayon? Reflection lang ito ng ating mga pag-uugali. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Okay, basahin muna natin ang Exodus chapter 23, verse 22. According sa ating kapatid, maraming salamat kapatid na Randy Bautista sa iyong pagbabahagi. Exodus chapter 23, verse 22. Okay? Verse 22. Okay. Ano ba nakasaad dito? Okay. 22. Kung susundin ninyo siya, ay gagawin ninyo ang mga sinasabi ko. Okay? Ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Okay. Maliwanag. Ano bang kinalaman ng mga tsunami nito sa mga nangyari sa atin? Ano bang kinalaman ng Biblia? Ano bang kinalaman ng binasa natin? Okay, makinig lang kayo dyan. Okay? So, ayan kapatid na Randy, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Hiteo, Perizio, Kamanio, Hivita at Hiboseo, at sila'y lilipunin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kalang mga Diyos-Diyosan. O, ito na. No? Kaya, ito mga pangyari sa atin,
dapat tayong magsuri sa ating mga sarili. Okay, maraming salamat kapatid na Randy Bautista sa iyong binahaging bersikulo. Okay, ano ba ang related na nangyari ngayon sa mga bagay-bagay? No? Kasi ang pinag-usapan natin respect, pero nag-ano tayo about sa mga tsunami na yun. Okay, stay lang kayo dyan ha. Tayo muna ngayon ang magmarites sa isa't isa dahil ito'y kayo rin naman ang magkaroon ng benepisyo nito. Okay? And then, Leviticus chapter 19 verse 32. Leviticus. Punta tayo kay Leviticus. Asan ka na Leviticus? Okay? Leviticus chapter 19 verse 37. Okay? Magbibigay ng weather forecast. Charot! No? Kasi in-advance ko ng bigay sa inyo yan eh. O, di ba sinabi nga ni Lidimen? Itong taon na ito is year of the spaceship. Kada buwan, iba-ibang mga bansa ang nagpapalipad ng spaceship. Malaki ang epekto nito sa global climate change. Higit sa lahat itong black hole. O ayan na! Sus Ginoo, pastilan. Leviticus chapter 19 verse 32. 19. Usahin ko muna ha. Okay, 19 verse 22. 32, sorry, 32. Ang sinaad dito, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda, igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo, ibigin ninyo sila at ituring na kapatid, alalahan ninyong maging mga dayuhan din kayo na ito. Ano ba sinasabi ng dayuhan? Katulad ba dito ba? Katulad dito ang aking mga bisita ngayon. No? Maituturing ko silang dayuhan. Dapat nating igalang, dapat nila to. Pero, mayroon tayong tinatawag na technical eh. Right? I don't know. No? Nagkataon ba na ito ang binigay sa pangyayari ngayon? Akma sa nangyari ngayon eh. Hindi, akmas kasi sa nangyari ngayon, dito sa atin, itong verse na ito, hindi ko naman sinadya to, hindi ko naman ano to eh. No? So, this is the paalala for us. No? Nire-reveal talaga ng Diyos yan. Okay? So, napakaliwanag, igalang. No? So, kapag wala na kasi ang paggalang sa isa't isa, ma-out of control ka, yung mga ginagawa natin, hindi natin namamalayan na nakaka-apekto na pala sa ating kapaligiran. Tapos nakakagawa na pala natin na hindi tama. Tapos marami ng mga tinatawag na damay-damay na. Kasi yung tsunami na yan, yung mga ano na yan, yung mga bagay-bagay na yan, sinabi ko na sa inyo, huwag ninyong sisihin ang gobyerno lang natin, kung di lahat tayo na individual na tao ay mayroon tayong pananagutan sa mga nangyari ngayon sa atin. No, wag lang isisi sa isa lang tao. Pag sure kayo diyan. No? No, ay sa mga simpleng bagay, alam nyo, nag-umpisa yan sa maliit na bagay, hindi nyo alam, palaki ng palaki yan. Kaya pag bumalik yan sa atin, malaki ang impact ng kapinsalaan sa atin. Dahil hindi mangyari lahat yan kung ang mga tao ay marunong lang makontento. Okay? So, naku, marami akong ibabahagi sa inyo. Okay! Exodus chapter 20 verse 12. Okay? Chapter 20 verse 12. Okay? Ang nakasaad dito, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Okay? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. O, ito pa ha. O, gobyerno. Ito yung para sa inyo, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ay, natatawa si Lidimen, no? No? Sinayang ninyo ang oras ninyo dyan. Sinabi ko na sa inyo noon pa na dapat ipagliban yung mga sinasabing election ko no, o hanggang ngayon, no, ay pag sure. Masaya ba kayo na nasa mga posisyon ninyo na alam nyo nandaya kayo? Masaya kayo? Masaya kayo? Makatulog ka ng mahimbing? Ha? Pag sure kayo dyan. Lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat ng bagay ay may katapat. Buti nakakatulog pa kayo. Na? Ngayon, ang bawat isa dyan sa inyo sa pamahalaan ay halos wala ng mga respeto sa bawat isa. No? Wala namang respeto sa bawat isa. Yan naman talagang totoo. Okay?
Okay, basahin natin sa Galatia chapter 4, verse 16 to 17. Galatia, punta tayo kay Galatia. Dahil ito ang binigay sa akin, so dito tayo magbabasa ngayon. Okay, Galatia, saan ba ito si Galatia? Magtatagpuan. Okay. Ito si Rande, saan ba ito matatagpuan si Galatia? Ano to sa New Testament to Ano bang sunod? Ito na, si Galatia chapter 4, verse 16 to 17. Okay, si Galatia, ito. Basahin natin ito si Galatia. Anong nakasaad dito? Okay, sa 16. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinabi ko sa inyo ang katotohanan? Marami yan. Pag silidimin gani magsabi, ang dami kong ma-encounter sa inyo. Ba't nakita niyo naman ang isang lidimin, no? Tumayo at tumindig para sa katotohanan. Na? Alam niyo yan, ang dami kong nakabangga. Diyos ko, Lord. Lalo na yung allergics pag sinabi kong purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya, paalala ha, wag ganon mga inday, mga dudong. Gigabaan kayo sa akin. Sinabi ko na siya, hindi dapat ganon. Dapat ang sasabihin natin, pinaalalahanan kasi tayo o ngayon, siguro naman matuto na tayo kaya managsisi tayo. Dapat ganon. Hindi yung sasabihin na gikarma kayo sa akin kasi ganito, ganyan. Hindi ganon. Okay? Kapag yan ang sinasabi ninyo, ang sarili nyo na ang binibigyan ninyo ng kapurihan, hindi na ang Panginoon. Binigyan nyo man ng Panginoon, parang secondary na lang, parang si Lord, si God is behind lang sa'yo, no? At ikaw talaga yung naka-front, hindi ganon, no? Baguhin niyo yun, mga inday, mga dudong, okay? And then, matatagpuan natin dito sa Awit, chapter 37, verse 7. Okay, punta tayo kay Awit, chapter 37, verse 7. Awit, kasi Salmo, di ba? Awit yan. Okay, 37 verse 7. Hindi ko alam ang mga laman nito. I-share nyo ito dahil ano to mapupunta tayo dito doon sa mga tsunami na yan. Verse 7. Sa harap niya ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Ito na. No? Huwag mong kainggitan ang mga guminhawa. Maging matyagang maghintay sa kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginawa sa likong paraan. Ito na. Umunlad man sila. I don't know if this is nagkataon. What's happening now? Right? Biblical yan Kaya si Lidimen, masaya ako sa makamtan ng aking kapatid at hangad ko ang tagumpay ng bawat isa at aking kinararangal na masaya kayo sa mga tagumpay na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Maliwanag ang mensahe. I don't know kung nagkataon. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang magantay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likod. Likong paraan ay umunlad man sila. Ito yon. Makinig dyan ang mga taga-gobyerno. Lahat na. Burjakin na natin to. No? Awit 37 verse 7. Yes, kapatid. No? Yung salmo. Napakaliwanag. Huwag daw mainggit. No? Napakaliwanag dyan. So, itong mga tsunami na itong mga nangyayari, hindi lang to namamalayan. Parang ganito yun, no? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Every month, itong taon na ito, kaya tinawag itong taon na ito na taon ng mga spaceship. Sinabi ko naman sa inyo nakaraan na malaki ang magiging epekto ni ito. Pero bakit hinayaan itong maglipad itong mga kurimaw na to? Na? Pero, may pero, no? Oops! Dito na tayo. Okay? Alam nyo ba na sa nangyari? Ano bang sinabi ni Lidimen? Darating ang panahon na mawawala ng alat ang dagat. Anong epekto nito sa atin? Anong sinabi ni Lidimen? The global shutdown. No? Huwag kayong mag-alala. Mawalan man ng signal ang iba kasi yung mga nangyari na tsunami na yan, no?
malaking epekto na malaki ang epekto nito sa tinatawag na wavelength para sa access ng satellite. At lahat, wala na akong tinira. Kasama natin, kasama tayo. Ito na yung magiging ugat, hindi puno ha. Ito ang isa sa magiging ugat, kumbaga sa buhok, no? This is the part to start the global shutdown. Naintindihan niyo ba ako? Ngayon, ano pa ang pinaglalaban ninyo? Ano pa ang pinagkakaguluhan ninyo tungkol sa mga kayamanan na pinag-ewan ko sa inyo? Ang tunay na kayamanan na dapat pagsikapan ng bawat isa ay ang karunungan na ibibigay sa atin ng Diyos, dahil ang mga salapi, mga ginto, mga pilak, mawawalang saysay niyan. Sinabi ko na sa inyo, meron isang sistema ang iiral sa atin lahat. Kaya pagsikapan ninyo yan, mga mahal kong kapatid. O ulitin ko, sana na-gets ninyo. Ito kasi mga nangyari sa atin, epekto kasi ito ng mga pag-uugali ng mga tao. Ito yung epekto na ang mga tao ay walang kakontentuhan. No? Wala naman sana masarap mangarap, pero dapat, alam nyo kasi lahat ng sobra ay masama. Na? Malaki ang epekto nito sa atin, yung ano na yan, yung magnitude na yan. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Actually, 8.7 sinabi, pero nakita ko 9. No? Oregon, British Columbia, Washington, no? May kasama pa yung Texas, tapos dito sa atin sa Asia, tapos kung nagkagera ngayon dyan sa Cambodia, sino yung kalaban niya? Thailand. Mayroon din gera sa atin. Literal po ito ng gera, ha? At dito yun parte sa norte. Siguro dahil galit dyan kay PBBM. Na? Ngayon, inallowed na natin yan kasi matigas man ang ulo ninyo. At saka pabanjing-banjing kilos ninyo. Ha? No? Facts adult. Kaya nga po, dyan magkakalaman na ang tunay na sumusunod sa Diyos ng kaliwanagan. Hindi po nabagabag. Yes, sa tsunami. Kasi dapat, ano ba yun kapatid? No? Okay. Kasi dapat nakahanda ang mga gumaganap. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yes! Kaya wag ninyo kong pagsabihin na satanas ako dahil sinabi ko, yehey! No? Pumapalakpak pa ako niyan. Tuwang-tuwa kay Slidimin. Bakit? The more na nagkaganyan-ganyan, tuwang-tuwa ako dahil alam ko maghahari na ang Diyos sa atin. Saka mag-ano ang prinsipe ng kapayapaan. Kailangan mo na maganap ang mga bagay na yan. Kaya yung iba hanggang ngayon, puro pa rin kayo release. Nasisira. Alam nyo, kahit yung mga magagandang relasyon ng bawat kapwa, nasisira dahil sa mga bagay-bagay. Alalahanin ninyo, sinabi ko, ang mga ginto, pilak, salapi, malapit ng araw na wala nang saysayan, kiti gulong-gulong mo yan. Ngunit, subalit, datapat, mayroong iiral na sistema sa ating lahat. Ano bang sinabi ko? Simple lang yan, no? Pansin nyo, itong pinakamaliit, pero bakit ito ang kinikilala bilang pagkakilanlan sa iyo? Bilang gumaganap, dapat alam ninyo ang bagay na ito. Okay? So, itong update natin ngayon. Hanapin ko at i-post ko sa inyong ulit, no? Kasi dapat kaganina, gikuan ko yan kung papaano yung flow na itong nangyari ngayon. Makinig, lalo na yung mga nag-crypto-crypto dyan. Itong nangyari mga tsunami na yan, at hindi lang yun, masusundan pa yan. Ay, kaya nga ano ba yung inano ko, sinayaw ko nung nakaraan, yung naka-green ako, may sinayaw ako doon. Hanapin ko nga. Kayo talaga, pasaway kayo. Hanapin ko muna. Char. No? Para doon sa hindi nakakita, gusto kong ibahagi ito sa inyo. Dinadaan ko lang siya ng sayaw-sayaw. Sabi ko sa inyo, pag silidimin magbaliw-baliwan, ako mahirap yan. No? Mahirap silidimin pag magbaliw-baliwan. Sos, Ginoo. Okay. Napin ko lang saglit. Para nga pala doon sa kapatid, thank you so much, ano, at nakarating, ito. Di ba para kung tanga dito, di ba? Ayan. Come on, let's twist again. Umikot-ikot ako na parang tanga. Di ba?
Hindi niyo alam, dinadaan ko lang sa ganyan. Pero yung mga nakakilala talaga sa akin, alam nila pag magaganyan-ganyan akong baliw-baliwan, delikado yan. Na? Dinadaan-daan ko na lang sa tawa yan. At saka nalala, yun yung gumanon, yung triangle, tapos may circle, sabi ko, oy, ang Bermuda Triangle at saka ang Ring of Fire, nagsanib puwersa. Ano kayang meron? O, yun na pala. Kakasabi ko lang baya, hindi ko po yan maibabahagi sa inyo kung si Lidimin po ay hindi po binigyan ng karunungan ng Panginoon para magpapaalala sa bawat isa sa atin. Wala akong kapangyarihan si Lidimin. Bagamat sinasabi ko kapangyarihan ng elemento ng apoy, tubig, hangin, ng lupa, hindi ko po kontrolado yan. God in His control. Ayan na. Ano pa bang gusto ninyo? Wala namang ibang pinakabuo dito eh. Managsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tama na ang pagiging gahaman ng mga bagay-bagay. Sabi nga nila, ang ginto daw, hindi mo raw madadala sa langit. Bakit? Nung nasabi, bakit nakapunta na kayo ng langit? At saka talaga hindi na kailangan yan doon sa langit kung yun lang palang pag-uusapan. Bakit? Baka mas mataas pang karats doon. At lalong hindi nyo madadala sa impyerno, sigurado tunaw yan. Simple lang, common sense lang. Ang pagsikapan po natin, kaya may nagtanong sa akin, Lidimin, gusto ko lang malaman kung sino ba talaga ako. No? Kaya wala na ako ibang nasagot sa kanya. Huwag mo nang sakitin ng ulo kung sino ka sa mundong ibabaw na ito. Pagsikapan mo makagawa ka ng tama at ang iyong ginagawa ay magbibigay ito ng kapurihan, kadakilaan, kalulatian sa nag-iisang Alpha, Power, Omega na siyang lumika sa atin. Dahil kahit sabihin kang royal blood ka, engineer ka, doktor ka, attorney ka, kung wala ka namang Panginoon sa buhay mo, anong saysay mo bilang nilalang dito? Walang saysay, walang kwinta. Wala kwinta. Tapos yung iba sasabihin niyo, si Lidimin, sure, okay lang yun. Mas gugustuhin ko pa nga yun eh. Bakit? The more kasi na laitin ninyo ang inutusan ng Panginoon, tapos sasabihan pa ako, dahil ng authority mo, anong gusto niyo? Magsulat pa ang Panginoon para lang sa inyo, patunayan ko sa inyo, pag sure kayo dyan. Kung hindi ba naman kayo mga siraulo? No? Kung siraulo ako, masiraulo kayo. Sasabihin nyo, nasa ng authority mo, o bakit? Hindi pa ba sapat ang mga inihayag ni Lidimin sa inyo? Okay, itong mga bagay-bagay na ito, mas lalong nagkaroon ito, gusto kong maintindihan, maunawaan ninyo na itong mga pangyayaring ito ay magiging cause ito na magkaroon ng problema na tama ka dyan, Sis Lidimin. Thank you so much, Bae Lourdes, Bae Monique, no? Kumusta nga pala yun, no? Gusto ko lang maunawaan ninyo na yung shutdown na sinasabi, magiging cause ito. Isa sa magiging cause ito na magkaroon ng global shutdown. Why? May kinalaman ito sa black hole. Okay? Malaking epekto nito global climate change. Tapos dagdagan pa ng mga gira-gira na yan. O mga taga-norte, particular dyan sa lugar ng ating mahal na PBBM. May literal po talagang gera. Kasi yun po ang yun pang binigay sa akin instruction Ako naman, sumusunod lang ako. I-reactivate mo. Hypersonic missile, i-reactivate ko. Nung nakaraang gabi, kaya nagtataka ng asawa ko, diba nagtataka kayo nung nakaraan, sabi niyo may malaking drone. Hindi niyo lang alam, kaya ako nahimik lang ako. Wala silang alam, no? Wala silang alam, meron na pala akong ginagawa. Okay, hi po ma'am, good evening, watching from New Corellia, Davao del Norte. Okay, doon sa tsunami alert. Okay, ito na. Napansin ninyo, may maraming place sa Mindanao. Sinabi ko naman sa inyo Nagkamali ba si Lidimin? Sinabi ko ba sa inyo na ang Mindanao, bagamat the land of promise, o sabihin man natin ang Pilipinas ito Pilipinas, pinili ng bayan ng Diyos. Kumusta yung mga naatasan? Huwag niyo sabihin na pinili ito ng Diyos, hindi ito paparusahan ng Diyos. Kung marami ng mga siraulo, no? Anong gagawin ng Diyos sa atin? Simple lang sa gabing ito, no?
magsipaganda ang lahat, managsisi talaga. No? At saka, kung sa material na bagay, sinabi ko na yun sa inyo, maghanda-handa. Ako nga, wala nga akong malit na bata, naghanda nga ako eh. No? Mas marami pang magaganap, no? Mas marami pang magaganap. Sandi lang nga, papakitaan ko kayo. Kasi, inano ko to eh. Binuksan ko to. Sandali. Hahay. Ano bang mayroon dito? Hindi. Mga listahan to, mga ano to eh, mga bakit napunta tayo sa Naval Records? Okay. Okay. Nakuha ni Lidimin yung records, no? Papakitaan ko na lang kayo. I-slide ko lang, ha? Oh. Yang bagay na yan, itong bagay na yan, nawasak ko ng agila, lahat tayo makalaya. Nanotice ko lang dito sa ating mga mahal na kapatid ng mga mambabatas. Ano ba naman kayo? Magkaka-tsunami na nga, yan pa rin ang inuunan ninyo. Makakape nga muna saglit. In fairness, hindi na mainit. Hanapin ko yung files. Advance ito. Sa buong taon, kung ano magiging kalagayan natin. Sinabi ko naman sa inyo na yung Pag-asa, kahit iparating nyo to kay Pag-asa. Yung kanilang report sa atin ay nagbabase lang yan sila sa US. Kaya delayed yan ng mga ilang minuto, ilang oras. Hindi yan direct. Ha? Tayo ngayon, direct tayo, nakaka-direct tayo, kaya na-advance natin yan. Okay? At, ito pa, baka mamaya mapaaga pa yung sinasabi ko sa inyo, literal na dragon. Di ba may mga lumalabas ngayon sa social media na may nakunan, na totoo pala yung mga dinosaur, mga anaconda, ang ano din, ang dragon, totoo po yan. Kaya huwag kayo magkamali operate sa mga mata ninyo. Walang dapat i-operate, lahat yan, nandyan na yan. Bas-bas lang kailangan dyan. Noon pa nakahanda na yan. Ah? Kaya mga mahal kong kapatid, sa gabing ito, sana naunawaan ninyo ang mensahe. Ako, hanggang doon lang ako. No? Hanggang doon lang ako ang magpaalala sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung ano man ang magagawa ko pa, bakit hindi? Kung ito ba ay kapakipakinabangan nating lahat, bakit hindi? No? Pagdating ng gobyerno natin, mahirap yun kung kailan nandyan na yung mga worst scenario, saka tayo no? Double time! No? Para naman tayo hindi Boy Scout niyan. No? Sige. Ito ha, I'm sorry ha, pero kailangan kong sabihin ito no? Ito na lang, alam kong hinahanap ninyo ang corona, no? Yung pinapahanap kasi ng Japan yan, yung golden corona, na yan daw ang magbubukas. Pag sure kayo dyan, na? Gawin ko sa inyo. Hello nga pala dyan sa mga bantay dyan sa Forbidden Room. The 7 Phantoms nandyan. Yan, babanggitin natin yan. No? May kinalaman yan. No? May kinalaman yan. At ang rainbow color ay gumagana na yan. No? Nagsisignal na yan. Okay? Kaya mga mahal kong kapatid, bagamat huli na ang lahat, pero wag pa rin gumawa o wag pa rin magsawa gumawa ng mabuti. Lahat ng mga pangyayari ngayon sa atin, reflection lang yan ng pag-uugali ng bawat isa. Mabuti man o masama. Reflection lang yan. Okay? Tapos, may sabi ko nga sa inyo yung Malacanang na yan,
lagot kayo. Baka biglang lamunin yan. O, itong Mall of Asia, o, mag-ayos-ayos kayo dyan. Yung malapit dyan sa, Mall of Asia. No, hindi lang yung pinaka Mall of Asia. Yung malapit-lapit yan sa Mall of Asia. Hala. No? Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Doon sa Ilog Nero ba yon, yung nasa bandang Mexico ba yon? Di ba? Nangyari din yan. O ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, ang tubig ng dagat ay malaki ang tsansa na mawawalan ito ng alat. Malaking epekto ito sa atin. Hindi ko na patatagalin ang aking ibabahagi sa inyo. Bukas abangan nyo dahil sisikapin ko na makapagguhit ako para ididimo kung papaano nga ba mangyayari ang shutdown at kung papaano nga ba ang Pilipinas, ang bayan natin, ay manatili ito na meron tayong signal. Ha? Pasensya na kayo, wala akong dokumento no? Pasensya na kayo, hindi ako anak ni Marcos. Pasensya na kayo, pero sa abot ng aking makakaya, ibabahagi ko yan sa inyo, no? Kung ano yung flow, bakit ganito, at yung galaw ng satellite. At saka sa pamamagitan yan, no? Alam nyo ba na doon sa binanggit, saan na nga ba yun? Yung may mga binanggit na mag-ingat daw? Yung mga Davao. Actually, hindi lang yun no? Oh my God. Nagkaroon sa kanila ng 8.7, no? Bakit kulatahon itong US? Ibig sabihin, mabugbog ang US nito sa mga trahedya. Mag-isip-isip kung bakit